The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you. Jesus said to his disciples, "Stop judging, that you may not be judged. For as you judge, so you will be judged, and the measure with which you measure will be measured out to you. Why do you notice the splinter in your brother's eye, but do not perceive the wooden beam in your own eye? How can you say to your brother, 'Let me remove that splinter from your eye,' while the one wooden beam is in your eye? You hypocrite! Remove the wooden beam from your eye first, then you will see clearly to remove the splinter from your brother's eye." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Madali at mabilis tayong humusga sa iba. Pero ayaw nating tayo ay hinuhusgahan ng iba. Madaling humusga sa iba kasi napapansin natin, nakikita natin, naobserbahan natin ang kanilang mga ginagawa. Kaya kaagad may namumuong mga kaisipan at paghuhusga sa atin. Halimbawa lang dito mismo sa loob ng simbahan, abang nagmimisa, nauna kang naupo, tapos may mga dumating, tapos medyo maingay, dumaan pa sa harap mo, sabihin mo, "Saan kaya lupalot ng galing ang mga to?" O tinan mo mga suot nila, mga ayos nila. Kung minsan, maingay pa. Sabihin mo parang hindi nila alam na sa loob sila ng simbahan. Kung minsan, tatabi pa sa'yo. Ang lakas-lakas ng kanyang pabango. Sabihin mo siguro hindi naligo ito. Dinaan na lang sa paligo ng pabango. Kung minsan naman, sa likuran mo, maingay, nagkukwentuhan, tatawanan. Sabi mo alam ba nilang sulog siya ng simbahan at may misa? Kaya, tingnan nyo yung mga taong talagang gustong magdasal sa loob ng simbahan, nakayuko yan nakapikit. Kaya wala silang naobserbahan, walang nakikita, nakapikit. Hindi mo nakikita yung iba. Kaya pag nakapikit ka, wala ka nakikitang iba, wala ka masyadong naramdaman mo yung sarili mo. At pag naramdaman mo yung sarili mo, alam mong kausap mo ang Diyos sa harap mo. Kaya naging taimtim yung pagdadasal. At hindi mo napapansin ang mga tao at kaganapan sa paligid mo. Yung pananaw mo, yung pagtingin mo, hindi sa labas paloob sa sarili mo. Kaya, you become more reflective. You become more introspective. Paloob. At kapag sa loob yung tingin mo, maaaring makita mo na, yung dating kong binibintang sa iba nagagawa ko rin pala yun. Yung akala kong mali ng iba ginagawa ko rin pala. Yung akala kong mga kapansanan at pagkukulang ng iba, nasa akin rin pala. Kaya hindi ka na manghuhusga. Bakit? Nagdadasal ka Kaharap mo yung Panginoon So, imbes na makita yung iba, nakikita mo yung sarili mo. Nakikita mo yung sarili mo. Kaya hindi ka nakakapaghusga. Kung minsan, bago naiinis, medyo galit, may gusto akong paggalitan o sawayin. Kung minsan nasabi kong gusto kong sabihin na kalbo. Pero bago ko sabihin yon kalbo din pala ako. Itong sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Huwag tayong maging mapaghusga. Sa halip, tayo ay maging mapanuri. At unahin nating suriin ang ating mga sarili.